Pagmata sa pagkaaga, Diyos an inutunta, Diyos bago an gabos. Morning mga katiwala, aldaw nin Martes, pet sa 13 na po, kan bulan kaining Agosto, nasa ika-19 na po kitang simana sa ordinaryong panahon. Madyan na po kamo, iniimbitaran mi kamong makisumaro digdi sa tuyang pagtiripon, digdi sa programang Diyos bago an gabos. Maghinanyog kan sa iyang tingog, asin tataramon, maghagad kita ning kusog, nganing maging pusog an sa tuyang pagtubod, tanganing mabuhay kita sa giya, asin inspirasyonin mahal na Diyos. Kaya, pinupunan niya toan sa tuyang aldaw sa Diyos bago an gabos. Ngunyan, punan tayo ni sa pamibi, sarabay po kitang mag-awit kang Come, Holy Spirit. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa Indugabos na naghihinanyog, asin nagdadalan, digdi sa satuyang programa. Ngunyan, iandam na niya to sa tuyang sadiri sa paghinanyog, kan mga babasahon, an enot na babasahon na sinsalmo, babasahon po sa tuya ni Reverendo Teng. Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Olay nin kagurangnan, ika aki nin tawo. Himatea ang itataram ko sa imo, dai ka magmasumbikal, arog kan harong na ini. Bukahaan sa imong nguso, asin kakana an itao ko sa imo. Dangan nakahiling ako nin sarong kamot na nakagawgaw sa kuya. Igwa nin nalulukot na kasuratan. Binaliktad ko ito sa atubang ko. Asin may surat sa atubang, asin sa likod. Ang nakakasurat duman, mga awit sa gadan, mga hinanakit asin panambitan. Dangan sinabihan niya ako, aki inintawo, kakana, asin idinuduhol sa imo. Kakana ang nalulukot na kasuratan, asin lakaw, magtaram ka sa harong ni Israel. Binuka ko ang sakuyang nguso, asin pinakakan niya ako, ni an linukot na ito. Dangan sinabihan niya, aki inintawo, kakana ining linukot na kasuratan, na itinatao ko sa imo, asin panuaan sa imong tulak kaiyan. Kinakan ko, asin ang sakuyang nguso na namitan an mahamis siring sa dugos. Pakatapos sinabihan ako, aki inintao, paduman ka sa harong ni Israel, asin taraman sinda, naan sakong mga tataramon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kaniguan
kahamis an sa imong panuga. Kinakaugma ko ang pag-utob kan sa imong mga tugon, orog kisagabos na yaman. An sa imong kabutan iyo ang sakong kaalingan, asin iyo ang nagahatol sako. Kaniguan kahamis an sa imong panuga. An itinao mong pagbuot urog na mahalaga sako, kisa sa rinibong pirak asin bulawan. Kaniguan kanagom kan sakuyang pagnamit sa imong panuga, urog paki sa dugos sa sakuyang nguso. Kaniguan kahamis an sa imong panuga. An sa imong mga tugon iyo ang sakong pamana sagod lamang. Huli tayo iyan ang karangahan nin sakong puso. Binubok ako ang sakong nguso, asin minaagrangay ako sa kamautan ko an sa imong kabutan. Kaniguan kahamis an sa imong panuga. Sa tuya pong hinanyugon, mga katiwala, ang Ebanghelyo para sa aldaw na ininin Martes, Petsa 13 kan Agosto. Ang Ebanghelyo, ginuno sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 1 hasta 5. Versikulo 10, siriman 12 hasta 14. Ang mga disipulos nagrani kay Jesus sa sinaghapot, sisay ang pinakadakula sa kahadean nin langit. Inapod na Jesus ang sarong sadit na aki pinatahaw as sinagsabi, totoong sinasabi ko sa indo, kundi ka mo magin arog kaining mga aking saradit, day ka mo makakalaog sa kahadean nin langit. Ang sisay man na nagpapakumbaba, arog kaining aki, iyan ang pinakadakuda sa kahadean nin langit. Ang minaako nin aki, na siring kaini huli sako, minaako sako. Hingwahon nindo na day pagdepresyaron ang saro kaining mga saradit na aki. Huli, ta sinasabi ko sa indo na sa langit, ang sa indang mga anghel danay na nasa atubang nin sa kuyang langit non na ama. Ano sa paghuna nindo? Halimbawa baga, may sarong tabo na igwang sanggatos na karnero, asin saro kaini nawara, bako daw nababayaan niya ang 70 may siyam sa kabuludan asin nahanapon ang nawara. Kung sa iyang makuha, totoong sinasabi ko sa indo na ini sa iyang ikakaugma, urog kaysa 70 may siyam na day nawara. Siring man bakong kabutan nin sa indong ama sa langit na mawara minsan saro man lamang kaining mga aking saradit. Mga katiwala, ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po sa indo, sa mga naghihinanyog sa tuyang programa. Inisi naman ay Feli Mirabel, nakaibahan niya to digdi sa tuyang Facebook live streaming, Lani Rico, Nenita Adille, Ruby Armario Mago, Marico Hana, Manay Melbang Velasco, Lourdes Alarte Valencia, and siyempre, Perminyato sa Oroal daw kaibahan si Manay Beking Armenia, belated happy birthday po sa imo an sa muyang pamibi para sa imong maray na salud asin mas halawig pang buhay. So magayunon na paghurup-hurupan tangon yan mga tugang ining hapot na nadangog niya to. Hapot kan mga disipulos. Asin sa paghiling ko hapot man inikan lambang saro sa tuyang kagurangnan. Sisay ang pinakadakula sa kahadean ng langit. Who is the greatest in the kingdom of God? And kinuha po ining oportunidad kan sa tuyang kagurangnan na ipasabot sa inda si sayan pwedeng konsideraro na dakula sa iyang kahadean. Sinabi niya sa inda na ang tunay na kadakulaan bako nakabase sa titulo o posisyon din sarong tao. Day nakabase sa iyang kayamanan, kundi ini nakabase sa duwang bagay. Sa kapakumbabaan, asin paglingkod. Kaya nga ginamit niyang imahen digdi ang mga kaakian. We are asked to be like little children. Pero sabi nga ni kayan, childlike but not childish. So, kapakumbabaan, asin paglingkod. Ining duwang ini, dapat perming magkasabay. Service and humility should always go hand in hand.
Because there can never be service without humility. Tang paglingkod na daing kapakumbabaan, ang ibig sabihin man sa nakaiyan, negosyo. I'll do something for you, provided that you also do something for me. Oh, you pay, I'll deliver. Oh, siring man sa nakaiyan. I'll scratch your back, provided that you pay me. If you cannot pay me, dapat may gigibuhon ka man para sa kuya. Kaya ang nagiging end result kay ning inaapod niya tong service without humility, itong inaapod tang arrogance or pride. Garibagan nakasentro sa tuyang sadiri, ang gabos na bagay dapat balusan, ang gabos na bagay dapat bayadan. Day man pwede na sabihon ta humility without service na. Humility, mapakumbaba nga ni, pero day man natigigibot ang aning maglingkod. Ang ibig sabihin kayan, it would just be a display of piety, kabanalan, that is devoid of content. Para pangadji ka sana, pero day ka man natigigibong tama, asin marhay sa imong kapwa. It could simply mean fear of responsibility and commitment. Ang magiging resulta kaiyan, laziness. Kaya, sabi ko nga ni, tinutukdo sa tuya ngunyan, kan sa tong kakurangnan sa paagi kay ning ebanghelyo, sa paagi kan simbag niya sa iyang mga disipulos, that these two should always go hand in hand. Service and humility. And ang dapat maging binding force po kay ni iyon pagkamuot sa mahal na Diyos. You serve out of love. You try to be humble out of love. Tadyan sana sa paghiling ko, magigikitang mga loving and humble servants of God. And dyan man kita magiging dakula sa kahadean nin langit. Amen? Sangaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen.